Isa po siyang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. At hindi po ata siya magtatanong, kapatid na Eli, kundi ang lapit niya po, base po dito sa nakasulat, ay naghahamon ng diskusyon. Pwede naman, kapatid. Siguro meron pa naman tayong mga ilang oras na natitira, no? Ano ba ang gusto niya? Magsasalita siya ng ng 10 minuto, tapos 10 minuto sasagot naman ako. Ganun ba gusto niya? Actually po, kapatid na Eli, dito po, meron po siyang inilatag na paksa na titindigan daw niya. Di ko lang po alam kung ito ay miyembro o ministro o napag-utusan ng isang ministro. Ito po yung kanyang paksa, kapatid na Eli. Mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos ayon sa Biblia. Maganda yan. Maganda yan, Bradon. Bigyan natin siya ng 10 minutes, tapos 10 minutes ako, tapos 10 minutes siya ulit, tapos 10 minutes ulit ako. 40 minutes lang yun. Ayan po, sige po. Naririto po si Mr. Melvin M. Roas. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Brad Eli. Magandang gabi po, Brad Janiel. Magandang gabi po, Vice Acting Mayor Artemio Simundaka. At magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. At sa lahat po ng naaabot ng programang ito. Meron lang po akong lilinawin, konti lang. Okay na po. Okay na po, narinig na. Okay. Ako po kasi, Brad Eli, ay mayroong kaibigan na miyembro nyo. Ngayon, bago pa po siya naging miyembro sa inyong samahan, ay magkaibigan na kami. Ngayon, lagi kami nagkakatalas-tasan hanggang sa dumating na nga yung punto na sabi ko, mas maganda, idaan natin sa diskusyon. Ang sabi niya, ay may bilin daw po kayo sa mga kaanib nyo na hanggat kayo'y buhay, ang gusto nyo ay kayo ang sasagot sa tanong ng lahat ng mga tao. Tama po ba ako? Hindi po ganoon, kapatid. Hanggang buhay ako, gusto ko ako makikipagdiskusyon kung, halimbawa, kung po pwede na makarating ako. Kagaya ngayon, hindi naman ako makakarating personal dyan, pero sa ganitong paraan pwede. Yung sagot, maraming pwede sumagot eh. Si Sis Luz lang pwede sumagot eh. Pero sa diskusyon, gusto ko, kung personal akong makakasali, kagaya halimbawa sa Bisaya, wala halimbawa sa lugar ni kapatid na Noli, wala kasi silang internet doon, di ako makakasagot. Siyempre, pwede na si kapatid na Noli. Ganon yon, kapatid. Siguro, umpisahan na natin kung meron kang gustong sabihin para kasi baka maubos yung oras natin. 40 minutos na lang kasi natitirang mahigit eh. Lilinawin ko lang po na yun po ang dahilan kaya ako naririto sa harapan nyo ngayon. Hindi po ako inutusan ng kahit sino, kundi naimbitahan po ako. At eto na nga po, kung maaari, diretso na tayo sa paksa dahil naiparating ko na po sa inyong panel dito sa naririto sa amin yung aking preposisyon na isinumite. Ano po? Malinaw po yung aking titindigang baksa. Hihilingin ko lang po para sa kapakanan ng mga naririto na kung maaari, yung talatang gagamitin ko, paki-plus na rin po sa screen para mabasa. Pwede po ba? Sige po, para makatipid tayo, sabi nyo, 40 minutos na lang, di mag-umpisa na po tayo, ano? Alam niyo po, ako ay naniniwala na dito sa Biblia, maraming mababasang Diyos. Totoo yun. At iba't ibang klase pa nga po ng Diyos meron dito. Mayroong Diyos-Diyusan. Diyos yun, kaya lang, hindi tunay na Diyos, kaya nga Diyos-Diyusan, ano? Mayroong Diyos ng sanlibutan ito. O Diyos din yun, pero sino yun? Mayroong ginawang Diyos, mayroong mga tinatawag na Diyos, at ang aking nga pong patutunayan, ang tunay na Diyos. Maliban po kasi sa Biblia, wala nang ibang tinawag na tunay na Diyos, kundi ang Ama. Yan po ang aking titindigan. Ngayon, dahil po sa binanggit ko na marami ngang klase ng Diyos na mababasa,
ay siguro ang pinakamagandang unahin natin sagutin, mga kababayan, paano natin malalaman kung yung isang Diyos ay tunay o hindi? Pwede pong pakilagay sa screen yung Jeremias 10, ang talatay 10 hanggang 11. Basahin ko po, ano po? Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Kaya mga kababayan, diyan po merong binabanggit na Panginoon na pinakikilala na tunay na Diyos. Sabi nyo kanina, sa bandang unahan ng pagtuturo nyo, Brother Eli, yung Panginoon, isa yan sa pangalan ng Diyos. At ang Panginoon po na tinutukoy dyan, tsak na hindi si Kristo dahil, unang-una, lumang tipan yan. Pangalawa, sa ibang salin, ang pagkakabanggit po di Yahweh o Ama. Sa makatwid, ang ipinakikilala diyang tunay na Diyos, ang Ama. Basahin po natin ano? Tuloy na po natin sa 11. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Pwede kong pakilipat sa 11? Ganito ang inyong sabihin sa kanila. Ang mga Diyos, yan ha, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito ay mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Ang itinatanong ko mga kababayan, paano natin malalaman kung ang isang Diyos ay tunay o hindi? Ang sabi sa Biblia, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at lupa ay malilipol. Kung malilipol, tunay na Diyos ba yun? Kaya, kung isang mangangaral, mga kababayan, meron siyang ituturong Diyos at sasabihin niya, iyon ang tunay na Diyos. Kinakailangan patunayan niya, yun ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Sunod na tanong, sino at ilan ang gumawa ng langit at lupa? Pwede pong pakilagay ang Isaias 44:24, yung dating salin. Ganito ang sabi ng Panginoon, na iyong manunubos, at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay, na nagladlad na mag-isa ng langit, na naglatag ng lupa. Mga kababayan, ilan ang Diyos na lumikha ng langit at lupa? Ang sabi ng Diyos, ako na mag-isa. Ang tanong, na pakisagot ba, Brother Eli, sa inyong pagtindig, ang ibig bang sabihin ng ako na mag-isa, merong kasama? Ang sabi ng Diyos, ako mag-isa ang nagladlad, gumawa. Ang ibig bang sabihin nun, may katulong, katulad ng binanggit nyo kanina? At ang isa pang tanong, Brother Eli, si Kristo po ba ang nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa? Meron pa akong oras, kaya babasa pa ako ng ilang talata. Ano po ang katunayan na hindi si Kristo ang iisang tunay na Diyos? Pwede pong pakilagay sa screen yung Juan 17:3. Ito, malimit yung ginagamit ito, mga kababayan. Pakilagay po, mga kapatid. Ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito'y bahagi ng kanyang panalangin sa Ama. Ang sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Ang sabi ni Kristo sa Ama, ikaw ay makilala nila. Sa English, they may know you, the only true God. Mga kababayan, pag sinabi po bang only, meron pang iba? At sa, pakipansin niyo po yung ginamit na ng ating Panginoong Jesucristong termino sa talata. Ang sabi niya, ikaw, you. Hindi po niya sinabing, you and me. Hindi niya sinabing, ikaw at ako ang makilala nilang iisang Diyos. Hindi po ganun eh. Ikaw ang Ama lang. Ngayon, narinig ko na rin na ito ay sinagot niyo itong talatang to. Pero at ang sabi niyo ay, ang dahilan kaya sinabi ni Kristo na ang Ama, ang iisang tunay na Diyos ay sapagkat nasa lupa pa nung si Kristo, nasa katawang tao, sa makatwid hindi pa Diyos, kaya tama na ang Ama lang ang iisang tunay na Diyos kasi nga si Kristo ay tao pa nun. Hindi pa siya Diyos. Eh ano po ba ang katunayan na
Mali. Mga kababayan, mali po yung ganong pagtuturo. Huling talatang babasahin ko bago ko ibigay sa inyo ang hapag, Brother Eli. Last 4 minutes. Pakilagay po yung Isaias 43 Gs. Isaias 43 Gs, sa dating salin. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ang sabi ng Diyos, walang Diyos na una sa Kanya ni magkakaroon man. Sa magandang balita, magandang pagkakasalin dyan. Sabi ay, walang Diyos na una sa akin ni mayroon pa mang iba na darating. Ibig sabihin, madaragdagan o hindi mararagdagan ang tunay na Diyos? Sabi, wala nang darating. Ang sabi ng Diyos, hindi na magkakaroon ng iba pa. Kaya, siguro po ay napatunayan ko mula sa mga talata ng Biblia, Brother Eli, na tanging ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos. Sige po, kahit may oras pa ako, di kayo na po muna ulit. Salamat sa kapatid sa yung courage, ano? Unang-una, mga kababayan, ito ginawa ko, pinahintulot ko, bagaman ito exposition, hindi discussion, para magkaroon ng liwanag sa tao, at pati na doon sa ating kapatid, ano? Ang unang-una niyang sinabing talata, wala raw, ang tunay na Diyos daw, wala nang iba kundi yung Ama. Ang ginamit niyang talata, Jeremias 10:10. Basahin nga natin, kapatid na Daniel. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos. At walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Ganito ang inyong sasabihin sa kanila, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa. Ang mga ito, ang mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Ayan. Paano raw malalaman yung tunay na Diyos? Sabi niya, yung tunay na Diyos daw, gumawa ng langit at lupa. No? At yun daw hindi tunay na Diyos, malilipol daw, sabi niya. Ang tanong natin, si Kristo ba malilipol? Basahin nga natin ang Hebreo. Kasi yung hindi tunay na Diyos, sabi niya malilipol. Yun ang pakahulugan niya eh. Basahin natin ang Hebreo, Kapitulo 3 at 13, versikulo 8. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Hindi naman pala malilipol si Kristo eh. Siya pala ngayon, kahapon, ngayon, at magpakailanman. So hindi siya kasama dun sa hindi tunay na Diyos. Kasi ang sabi mo kapatid, yung hindi tunay na Diyos, malilipol sa lupa at sa ilalim ng araw, malilipol. Katunayan si Kristo wala na sa lupa, nasa langit na eh. Kaya hindi siya malilipol dahil siyang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ngayon, ginamit mo rin yung sitas na sino ba at ilan ang gumawa sa langit na siyang tunay na Diyos. Basahin natin ang Isaias 44:24. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay, na naglaladlad na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. Wala namang masama ron sa nakalagay sa talata. Di naman sinasabi nun si Kristo'y tao eh. Ang sabi ron ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ako yung manunubos, naganyo sa'yo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay, na nagladlad na mag-isa ng langit. Talaga naman mag-isa siya nagladlad ng langit eh. Bakit? Tanungin nga natin si Kristo. Panginoon sa Kristo, tinulungan mo ba ang Diyos nung magladlad ng langit? Basahin natin ang 8 ng Kawikaan, 22.
Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Hindi naman pala niya inaangkin na tinulungan niya eh. Sabi niya, nang itatag niya langit, nandun ako. O, sabihin mo naman wala siya ron. Pwede mo bang alisin siya ron? Andun siya eh. Nang itatag niya ang langit, mag-isa yung nagtatatag na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero nandun siya. E di hindi siya tao. Yun ang sabi nung karunungan eh. Ang nagsasalita kasi dyan, yung karunungan ng Diyos. Eh sino ba yung karunungan ng Diyos? Na nung itatag niya ang langit, nandoon siya. Basahin natin yung 1:24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo pala yung karunungan ng Diyos. Yung karunungan ng Diyos na kasama ng Diyos nung iginagawa niya ang lahat ng bagay. Mag-isa siyang nagtatatag ng langit, pero nandun yung karunungan. Ano? Basahin natin ang sabi ni San Pablo. 2:6 kapatid na Daniel ng unang Korinto hanggang 8. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Nakita mo? Yung sinasabi ng mga apostol ng karunungan, si Kristo yun eh. Yun ikang karunungan niya, itinalaga ng Diyos bago pa nilalangan sa libutan. Hindi, wala pang alikabok na pagkukunan sa tao, nandun na yung karunungan, tinalaga na ng Diyos bago pa nilalangan sa libutan. Na yung karunungan yan, di napagkilala ng pinuno ng sanlibutan. Kasi kung nakilala nila, sana di ipinako sa krus yung Panginoon ng kaluwalhatian. Di yung pala yung pinako sa krus, si Kristo yon. Kaya ang sabi niya sa 1:24, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Hindi napagkilala ng pinuno ng sanlibutan, kaya nila ipinako. Si Kristo yon. Ngayon, ang Kristo ang nandoon kasama ng Diyos. Naglalatag ang Diyos ng langit na mag-isa, pero ando ng anak. Wala naman ako sinabing tinulungan ng anak eh. Makapangyarihan nga ang Diyos eh. Ngayon, nung mga tiyempo na hindi pa siya ipinanganganak ng Diyos, ano ba ang kalagayan ng anak? Basahin natin sa 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayun, nasa sinapupunan na pala siya eh. Noong umpisa pala, nasa sinapupunan siya ng Ama. Kung ang Ama'y tunay na Diyos, ba naman hindi tao ba naman yun, nasa sinapupunan ng Ama. Ang Kristo nang galing mismo sa sinapupunan ng Ama. Hindi galing sa lupa, kapatid. Maghulos dili ka. Yung katawan niyan tao, yun ang nanggaling sa lupa. Pero siya, yung anak na bugtong, hindi galing sa lupa yon. 10:5 ng Hebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Nakita mo, kapatid? Pumasok siya sa sanlibutan. Hindi siya galing dito sa sanlibutan. Pero ba naman yung papasok eh.
dito na nag-umpisa. Hindi siya rito nag-umpisa. Pagpasok niya sa sanlibutan, ipinaganda siya ng isang katawan. Yun na nga yung nagutom, nauhaw, tinuli. Yun nga yung tinutuya ng mga ministro mo eh. Meron ba ikang Diyos na tinutuli? Meron ba ikang Diyos na nauuhaw? Eh kung di ka man namang gago, pastor ka ni Manalo. Kung di ba naman malaking kagaguhan yun. Naghanda nga ang Diyos ng katawan dito sa lupa. Pagpasok niya sa sanlibutan, galing siya sa sinapupunan ng Ama, may nakahanda ng katawan para sa kanya. Dito sa lupa nag-umpisa yung katawan. Katawan tao yun eh. Pero siya, hindi dito nag-umpisa. Pumasok siya sa sanlibutan. At tunayang galing siya sa Ama, 13 ng buwan. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Ayon, ang galing siya sa Diyos din paroroon. Eh kung yung Ama na pinanggalingan eh tunay na Diyos, eh tao ba naman yung nanggaling? Napakalaking katangahan naman nun. Nanggaling sa sinapupunan ng Ama, parang ganito yun eh, no, mga kapatid. Si Eva kinuha sa tadyang ni Adan. Kaya kung si Adan eh tao, si Eva tao rin. Galing sa tadyang ni Adan eh. Yung anak galing sa sinapupunan ng Ama. Ang tawag sa Biblia sa kanya, karunungan ng Diyos. Galing siya sa kalagayan ng Diyos. Yun ba ngayon sasabihin mong tao? O ngayon, meron siya binasa sa 43 gis ng Isaias. Basahin natin. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Eh de siya Diyos. Mula noong una, hanggang matapos, hanggang pagkatawalang hanggang, siya Diyos. Eh kasama niya yung anak doon sa sinapupunan niya. Eh, pwera mo ba yun? Sabi, napakatanga mo kapatid pag ipinwera mo yun. Kasama siya nung Ama sa sinapupunan niya. Kaya kung siya man ay Diyos, walang nakauna sa kanya at walang magkakaroon pagkatapos niya, eh kasama niya na yung anak sa kanya. Nasa sinapupunan niya yun eh. Marunong ka pa ba kay Juan? Marunong ka pa ba sa mga apostol? Hindi na nga magkakaroon ng iba dahil kasama na siya nung umpisa pa. Hindi na magkakaroon ng iba. Eh tapos sabi mo, si Kristo sabi niya, nakatingala siya. Ikaw ay makilala nila isang Diyos na tunay. Mamaya na, wala na akong oras. Sige, sa susunod ko na lang na pagsasalita. Yan po, pagkatapos ng pagtatanong ni kapatid na Eli, ay meron pong 10 minuto si kapatid na Eli para sa kanya pong panig, sa amin pong panig. Sige po kapatid na Eli, sa inyo po yung pagkakataon. 10 minuto po. Ako? Tanong, Bradon? Iyo pong kanina kapatid na Eli, cross-examination po para doon po sa kanyang itinindig. Ngayon po, nasa inyo po yung pagkakataon para naman sa atin pong panig, 10 minuto po. Pagkatapos po nito, siya naman po magtatanong. Ganun ba? Sige, ako naman ngayon. Tutuloy ko doon sa 17:3 kapatid na Daniel. Pakibasa mo ang 17:1 muna. Tapos 3, tapos 5. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon.